Department of Health, nilinaw na hindi na bago at naka-recover na ang mga naiulat na 4 na kaso ng walking pneumonia sa bansa. Mga uuwi sa probinsya habang papalapit na ang Kapaskuhan, inaasang dadagsa. Department of Transportation, pinayuhan ang mga biyahero na magsuot ng face mask. Unemployment rate sa bansa bumaba. Ilang linggo bago ang Pasko, mga mamimili sa Divisoria unti-unti nang dumadagsa presyuhan ng mga laruan at pupwedeng panregalo alamin. Polymer na 1,000 peso bill maaaring magamit kahit nakatupi ayon sa BSP. De La Salle University Green Archers huling nagkampiyon sa UAAP Men's Basketball. At Taylor Swift, tinanghal na Person of the Year ng Time Magazine. Magandang gabi Pilipinas, bayan. 4 na kaso ng walking pneumonia ang naitala sa Pilipinas. Pero agad dilinaw po ng Health Department na matagal na ang mga ito at magagaling na ang mga tinamaan ng naturang influenza-like illnesses. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Pawang magaling na ang 4 na naitalang walking pneumonia sa bansa ngayong taon. Ito ang nilinaw ng Department of Health kasunod ng ulat na 4 sa mga kaso ng influenza-like illness o ILI sa bansa ngayong 2023 ay Mycoplasma pneumoniae. Isa ang naitala noong Enero, isa noong Hulyo, habang 2 noong Setyembre. Ayon sa DOH, wala pang 1% sa bilang na naitalang ILI ngayong 2023 ay dahil sa Mycoplasma pneumoniae o walking pneumonia. Git pa ng ahensya, hindi na bago ang deteksyon nito sa bansa. Katunayan, isang kilala at common pathogen ng Mycoplasma pneumoniae na dati nang nadetect sa bansa gamit ang iba't ibang method. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, sore throat at ubo at nagdudulot ng iba't ibang impeksyon gaya ng colds at pneumonia. Lahat ng age group ay maaaring maapektuhan, partikular ang mga may mahina immune system at nakatira sa mga kulob na lugar. Habang cold-like symptoms naman ang maaaring maranasan ng mga bata. Pagtitiyak ng DOH, may kakayahan ang mga ospital at doktor sa bansa na gamutin ang naturang sakit. Una nang napaulat ang tungkol sa Mycoplasma pneumoniae sa China kung saan tumaas ang bilang ng mga batang tinatamaan nito kasabay ng pagkalat ng iba pang commonly detected pathogen gaya ng RSV, adenovirus at influenza. Sa kabila naman ng pagtaas ng respiratory illnesses sa China at ibang bansa, tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa na walang outbreak ng Mycoplasma pneumoniae sa Pilipinas. Paalala ng DOH sa publiko, maaring mapigilan ang pagkalat ng Mycoplasma pneumoniae at iba pang respiratory pathogens sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, maayos sa ventilasyon at pagbabakuna. Mark Fetalco para sa Bayan. Muling inirekomenda sa mga pasahero ng barko at iba pang pampublikong sasakyan ang pagsusuot ng face mask kasunod ng naitalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. Pero nilinaw ng DOTR na wala pang ipinatutupad na no face mask, no travel policy. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Nakasanayan na ni Marvin ang mag-face mask mula noong pandemic. Kaya naman sa mga pasahero sa Pantalan ngayong araw, isa siya sa iilang naka-face mask. Protection sa sa sarili, absorbing sa sa mga chemical. Mas mahirap po 'yun magkasakit lalo na kapag pamilyadong tao ka na. Mas mahirap 'yun kapag ikaw yung kinukunan ng lakas ng mga pamilya mo. Siyempre. Pag nagkasakit ka, wala silang benefit sa iyo. Muling hinihikayat na magsuot ang face mask sa mga pasahero ng barko at iba pang pampublikong sasakyan. Ito'y kasunod ng naitalang kaso ng walking pneumonia sa Pilipinas na una nang lumaganap sa China. Nagbaba ng kautusan ng Philippine Ports Authority
upang hikayatin hindi lamang ang mga pasahero kundi maging ang kanilang empleyado. Sa voluntaryong pagsusuot ng face mask sa pantalana, paghuhugas ng kamay, maayos sa ventilasyon, physical distancing at voluntaryong pamamalagi sa bahay kung masama ang pakiramdam. Pati sa sarili nating bakuran, sa PPA, dumadami yung mga kawani natin na nagkakasakit. Maliban siguro dahil sa panahon nga, nagpapalit ang panahon ngayong Disyembre, ay medyo conscious tayo na tumataas din ang bilang ng mga nagkakaroon ng flu-like symptoms. At ayon din sa Department of Health, ay meron lang natalang insidente ng mga walking influenza na dito sa ating bayan. So para tayo ay maging makapag-ingat tayo, ay minabuti nating magbaba ng direktiba sa ating mga port management offices na i-encourage hindi lamang yung mga kawani natin, pati yung mga nagtatransact sa mga opisina natin at pati sa mga pasahero. Bukod din sa pantalana, hinihikayat na rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagsusuot ng face mask sa mga terminal at iba pang pagsakay sa pampublikong transportasyon. Siguro importante rin na mag-iingat yung ating mga pasahero, dahil nga nagkakaroon na nga ng ganitong mga insidente. Siguro it's good also to personally have yung mga mask natin. Although wala pa namang directive ang Department of Health, pero siguro for security and safety of our passengers, we will encourage them to see to it that they also protect themselves. Pero para kay Rogie, kung siya lang, ayaw na niyang mag-face mask. Ang hirap naman po kasi pag ganun pag may face mask. Dahil pag sa akin lang kasi ang hirap lalo na pag may pupuntan ka, sobrang init, hindi ka makakahinga. Paglilinaw naman ni Secretary Bautista, walang ipinapatupad na no face mask, no travel policy. Hindi naman mandatory ang pagsusuot ng face mask. Hindi pa noon siguro, hindi pa kailangan. Siguro yung directive na yan dapat manggaling sa Department of Health, not from the Department of Transportation. Karen Villanda para sa Bayan. Pinagtibay na ng Kamara ang isang resolusyong mariing kumukondina sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kamakailan. Sa House Plenary Session kahapon, inadapt na ang House Resolution number 1504 na pangunahing mismong inihain ni House Speaker Martin Romualdez kasamang iba pang House Leader. Bukod sa pagkondina, nanawagan din ang mga kongresista ng hustisya at agarang pagpapanagot sa mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Dahil naman sa nangyari, naglabas na rin ng memorandum si House Secretary General Reginald Velasco na nag-uutos ng mas mahigpit na seguridad sa Batasan Complex bilang pag-iingat at para na rin maiwasan ang mga katulad na krimen. Isang pagpupulong ang isinagawa ng Metro Manila Regional Peace and Order Council para kondinahin ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University na ikinasawi ng 4 na katao. Sumentro rin ang kanyang pagpupulong sa public safety at threat situation sa National Capital Region. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Iniimbestigahan na ng NCRPO ang nagpakalat ng hindi bababa sa 6 na bomb threat na naiulat sa mga government offices sa Metro Manila. Sa email, ipinadala ang bomb threat mula umano sa isang abogadong Hapon na si Takahiro Karasawa at sinabing may itinanim siyang high-performance bombs sa ilang gusali sa Metro Manila. Una na rin kumalat ang nasabing email noong Setyembre at base sa IP address ay ipinadala ito mula sa ibang bansa. Lahat ng bomb threat ay nirespondehan ng pulisya. Lahat negatibo. We take seriously yung mga threat na ganito such that nagre-respond yung public safety forces natin, not only the police. Nandyan yung ating ambulances, especially coming from the local government units dito sa Metro Manila. Pag meron kayong mga suspicious activities na nakikita o natutunugan, mag-report po kayo dahil malaking tulong pong mamamayan na makapag-report upang malaman natin sa mga lugar nila kung meron pa silang nakikitang suspicious activities. So magtulungan po tayo. Sa pagpupulong naman ng Metro Manila Regional Peace and Order Council, ipinasa ang resolusyon ng kanilang pagkondena sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng 4
at ikinasugat ng halos 50. Ito isang bagay na kinalulungkot po natin at ito po ay sa pamamagitan ng isang resolusyon ay kinokondena ng Konseho ng Regional Peace and Order dito po sa NCR. Kanina, ininspeksyon din ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang assets ng Philippine Coast Guard na ipakakalat ngayong magpapasko. Kabilang na rito ang bomb assets na kinabibilangan ng mga Explosive Ordnance Disposal Unit. Ito'y bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng milyon-milyong pasahero na dadagsa sa pantalan ngayong magpapasko kasunod ng pagsabog sa Marawi. Ipakakalat na ito sa mga pantalan sa December 15 kung saan inaasahang magsisimulang bumiyahe ang mga pasahero. For example, meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina, no? Even yung kanilang mga suot ay talaga namang specialized, no? To see to it that they are also protected. Patrick De Jesus para sa Bayan. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan. Ayon sa pinakabagong Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nitong buwan ng Setyembre nasa 2.26 milyon ang Pilipinong walang trabaho o kabuhayan. Pero bumaba ito pagpasok ng Oktubre kung saan nakapagtala ng 2.9 milyon. Katumbas ito ng 4.2% na employment rate ng bansa. Ibig sabihin, sa 1,000 Pinoy, 42 dito'y walang trabaho. Kaya naman tumaas din sa 47.80 milyong mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho kumpara sa 47.67 milyon noong September. Nakakapagtala din ang ahensya ng 5 top subsector sa bansa na may pinakamaraming Pilipino na tinatanggap sa trabaho kada taon. Ayon sa PSA, ito ang pinakamataas na employment rate na naitala sa bansa noong April 2005. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 5 mangingisda sa karagatan na sakop ng Palawan Occidental, Mindoro. Ay sa Coast Guard, tumaob ang bangka na sinasakyan ng mga mangingisda ng mabangga ng isang Chinese vessel. Sinabi pa ng Philippine Coast Guard na batay sa kanilang investigasyon, binangga na sabing bangka ng mga Pinoy ng Chinese vessel na MV Taihang 8. Matapos ng insidente ay iniwan na ng Chinese vessel ang mga mangingisda. Patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Mahigit 2 linggo na lang, Pasko na. At syempre, nagsisimula na magsidayo sa Divisoria ang mga mamimili para sa mas murang pangregalo at dekorasyon. Alamin nga natin ang presyuhan sa ulat ni Clazel Pardilla. Christmas party na ng 3 anak ni Lando sa susunod na linggo. Kaya nagkumahog na silang mamili ng bagong damit, sapatos at pangregalo sa Divisoria. Para po maging masaya ang pamilya, sila mga pasaya din mga bata, ay bago sila. Naghirap po, kaya dito lang tayo sa Divisoria para makamura. Ilang linggo bago magpasko, dumarami na ang namimili sa Divisoria. Depende sa laki at kalidad, ang damit naglalaro sa 20 hanggang 200 piso kada piraso. Pantalon at shorts, 50 hanggang 500 piso. Sapatos o tsinelas, 100 hanggang 700 piso. Para makamenos, payo ng ilang nagtitinda. Pag kumukuha siya ng marami yan, yun, malaking discount yun. Kano pong discount kada piraso doon pag 12 pieces? 12 pieces, malaki yung discount mo. Oo. Mga magkano? Mga 15 pesos, 20, yan. Ang pang-exchange gift tulad ng accessories, bag at tumbler mabibili sa 20 pesos hanggang higit 200 piso. Bagsak presyo din ang mga laruan. Mapamaliit, mapamalaki, 25 lang lahat. Pambabae, panlalaki, lahat ng klase. Gaya po, ano po sa isa? Gaya ng Dr. Set, baril, kotse, Game Boy. Yan nga ang dinayo ni Maribeth na mula pa sa Marikina. Ito kasi kahit mumurahin yung laruan, basta may maibigay ka sa kanilang bagay, mas gusto nila yun, mas na-appreciate nila na may binigay sa kanila. Malalaruan nila. Pera kasi hindi masyado na ano ng bata yan. Parang magulang lang may gusto niya. Gamit sa bahay tulad ng tuwalya at mga lutuan naman ang itinarget ni Gemma sa Divisoria.
Siyempre para magamit nung makakatanggap ng regalo yung para maisip ka rin niya ito yung binigay ni ano, ganun. At sa mga hindi pa nakakabili, mas mura ngayong Disyembre ang Christmas decorations. Yung balls ngayon is medyo nagbaba ng konti. Dahil yung bintahan namin nung nakaraan is nakakabawi kami ng 180. Sa ngayon yung 180 natin, 150 na lang. Konsensya natin, ang per dozen natin dati 180, ngayon 150 na lang. O kasi nga para makabawi lang tayo ng sa tumal nung nakaraang buwan. Ang Christmas tree natin, yung 8 feet natin trito, ngayon nagbaba kami hanggang 2 na lang, hanggang 2-3 ganyan. Mahigpit na seguridad ngayon ang ipinatutupad sa Divisoria. Round the clock na nag-iikot ang mga pulis. Samantala, ipinagbabawal na ang pagpasok ng mga sasakyan sa Ilaya at M. De Santos mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para maiwasan ang pagsikip sa lugar. Kalezal Pardilia para sa Bayan. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas, DTI, DILG at LTFRB sa publiko na pwede pa rin gamiting pambayad ang 1,000 peso polymer banknote kahit ito'y may mga tupi na. Ayon sa mga nasabing ahensya, nananatili pa rin ang halaga ng nasabing pera kahit sa ganoong kondisyon. Hinikayat rin nila na ipagbigay alam sa kanila kung may mga negosyo o individual na tatangging tumanggap ng mga polymer banknote na may tupi sa pamamagitan ng mga hotline na makikita nyo sa inyong screen. Ulat sports naman tayo. Pagkalipas ng 7 taon, muling nagkampiyon sa UAAP Men's Basketball ang De La Salle University Green Archers. Kasunod dito ng mainit na Game 3 kontra sa University of the Philippines Fighting Maroons. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Napasakamay ng De La Salle Green Archers ang titulo nang talunin ng top seed UP Fighting Maroons sa winner-take-all Game 3 ng UAAP Men's Basketball Finals. Mainit ang palitan ng basket sa simula pero pagsapit ng second quarter, unti-unting nakontrol ng UP ang tempo ng laro. Sa katunayan, lumamang pa ng 7 ang Maroons 65-58 pagtapos ng swabing layup ni Harold Alarcon sa huling 8 minuto. Pero dito na nagsimulang mag-init ang Season 86 MVP na si Kevin Kiambao. Sa isang iglap, nabawi ng Lasal ang kalamangan 68-67 pagtapos ng mid-range floater na ito mula sa natatanging King Archer. Hindi na pinakawalan ng DLSU ang abante hanggang sa natapos ang laro sa score na 73-69. Gumawa ng 24 points, 9 rebounds at 4 assists si Kiambao kaya siya ang hinirang na finals MVP ng serye. Siguro mindset na leave it all in the floor nga dahil nga wala nang bukas to game 3 na to, win or go home na. And then, ayun, tulad nga sinasabi ni Coach, yung grind mahirap, may mga pagkakamali. Ayun, nakita niya naman, nag-turnover ako. And then, binawi ko sa blocks and then, ayun, trust lang ako kay Coach, trust ako sa teammates ko, lalo sa dalawang tong nandito. Ito ang pang-10 titulo ng Lasal at una ni Topex Robinson bilang head coach ng isang collegiate basketball program. I cannot put the words, the feeling right now, but I'm just so grateful and honored and privileged to be part of DLSU. Sa women's basketball naman, winakasan ng UST Growling Tigresses ang dinastiya ng NU Lady Bulldogs na nagsimula pa noong 2014. Malamilagro ang comeback ng UST sa pangunguna ni Tantoy Ferrer, Kent Pastrana at Nikki Villasin upang maibalik ang korona sa Espanya sa unang pagkakataon simula 2006. Rafael Bandayrel para sa Bayan. Samantala, dadayo sa teritoryo ng kalaban ang Pinoy martial artist na sina John McCleary Ornido, JR Castillo at Rhino Casipe. Sasabak ang mga ito sa larangan ng Cambodian martial art na Kunbokator sa darating na December 16 sa Phnom Penh. Makakaharap ng Pinoy MMA fighter na si Orindo, si Chan Rotana, si Rin Sarot naman ang makakalaban ni Castillo habang si Sok Ti Ang makakatunggali ni Casipe. Ang Kunbokator ay isang tradisyonal na martial art mula Cambodia na gumagamit ng hand-to-hand combat at ilang mga sandata.
Matatandaang napabilang ang naturang combat sport sa Southeast Asian Games sa unang pagkakataon ngayong taon at nakapag-uwi ng kabuang 16 na medalya ang Pilipinas mula rito. Marami pa tayong balitang sport sa aking pagbabalik. Abangan mga kaso at suspect na may kaugnayan sa droga, pangunahing dahilan kaya punuan ng mga kulungan sa Pilipinas ayon yan sa DOJ. At 3 silver medal nasungkit ng isang Pinay sa isang weightlifting competition sa Doha, Qatar. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod: fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Patuloy pa rin pinag-uusapan ang iba't ibang hakbang para mabawasan ang siksikan ng mga preso, mga PDL sa mga bilangguan sa bansa. Kabilang na riyan ang pag-aaral kaugnay sa bigat ng sentensya sa mga nahuhulihan ng droga. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa higit 100,000 mga persons deprived of liberty na nakakulong sa ilalim ng BJMP at ng Bucor, sabi ng Department of Justice, sa nagdaang 2 taon, aabot na sa 70,000 ang mga nakulong dahil sa iligal na droga. Kaya naman, tinitignan na ng DOJ na silipin at repasuhin ang batas hinggil sa iligal na droga. Sa huling araw ng National Jail Decongestion Summit, sabi ng DOJ, dapat mapag-usapan muli ang bigat ng parusa na dapat isintensya sa mga nahuhulihan ng iligal na droga, depende sa dami o klase ng droga na nakumpiska sa kanila. We have to review it whether our amounts or threshold amounts for you to be charged with a non-bailable offense is still accurate given the practice. You know, there are new drugs coming in. Fentanyl, very important new drug that's coming in, cheaper and yet 10 times more effective or deleterious rather than shabu.
and it's more affordable. It's another challenge for us. Para naman talakayin ang isyu na to, plano ng DOJ na magkaroon naman ng drug summit sa susunod na taon matapos ang Decongestion Summit. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito ay pinahihina ang laban kontra illegal na droga. Bagkus ay mas pinabibilis lang ang pagbibigay ng sintensya at pinalalakas ang mga kasong isinasampa sa korte laban sa mga PDLs. A weak case that is filed this court will not attain justice. We are not dismissing a weak case, but we will build up this case. We will use forensics, we will use all sorts of innovations, because that is now the trend that we are trying to pursue, using forensics as an instrument to strengthen cases. Samantala nakita naman ng DOJ na epektibo rin ang pagtutulungan ng PNP at mga piskal para sa case build-up dahil nabawasan na ng 20% ang mga kasong isinasampa sa korte. We're trying to correct the situation where law enforcers are gathering evidence without the guidance of prosecutors. There are so many mistakes in gathering evidence, and in fact, there are some wrong practices that needs to be corrected. We presented the statistics, and so far there is a 20% decline in the number of cases filed in court. I think that is because we are still cascading it. We predict that it can be half, and we don't mind that only half cases are filed in court, but the conviction rate will be very, very high. Para naman sa Bureau of Corrections, dahil mas matindi na ang pagsikip sa mga city jails kaysa bilibid, suhestyon nilang ilipat na sa kanila lahat ng PDL, kahit pa nasa mas mababa sa 3 taon ang sintensya. We will recommend na yung pag nasintensyahan na kahit 3 years and below, malipat na rin sa Bucor. Huling araw na ng National Jail Decongestion Summit at inaasahan na pagkatapos nito ay unti-unti nang makikita ang mga pagbabago at pagluwag ng mga kulungan sa pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Luisa Erispe para sa Bayan. Aabot na sa higit 114,000 na mga pamilya sa Surigao del Sur ang apektado ng tumamang malakas na lindol sa lugar. Unang nagdeklara ang lalawigan ng state of calamity dahil sa pinsala ng lindol. Ayon kay Governor Alexander Pimentel, may 2 naitalang namatay sa probinsya habang nasa 17 ang sugatan. Higit 200 mga bahay naman ang naitalang totally damaged. Inaasas po namin lahat ng mga buildings ngayon kasi sabi ng PhilBox, although crack-crack namin, lalo na yung mga eskwelahan, although nag-crack sila na malalaki, baka bumagsak sa dami ng aftershock, baka lumaki yung crack. So, na-declare muna ako ng no classes at saka no work. Para may inspection po ng mga engineers namin at saka ng DPW's engineer. Naghayag ng suporta ang mga mambabatas para sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng mga rebelde. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nagpakita ng suporta ang ilang senador sa hakbang ng pamahalaan para sa usapang pangkapayapaan. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, iginiit ng senador ang kahalagahang wakasan na ang dekadang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebelde. Kaya't dapat na isama rin ang pagsuko ng armas ng mga rebelde. As long as the majority o yung talagang legitimate representative ng National Democratic Front and the Communist Party of the Philippines will have that commitment talagang for lasting peace, for talagang itong sa ating pong peace talks, no, to the peace talks, I think that would enough. Pero ako talaga, very particular ako dun sa kanila pag-lay down nung kanilang armas, yung pag-surrender armas, kasi that would show their sincerity on their part that they are indeed serious in pursuing peace talks with the government. Paliwanag na senador, ayaw niyang maulit ang karanasan noon na kahit peace talks, tuloy ang pagpaparami at pagpapalakas ng puwersa. Kaya para sa kanya, bago sumalang sa negosasyon, kailangang maresolba ang armed struggle. Saka sakaling gusto po nila, no, maaring yan po, may party list yan, tumuloy po sila, yung Communist Party of the Philippines. Pwede po nilang ituloy naman po yan, ayon sa kanilang paniniwala at ideolohiya. Kaya lang, again,
without the armed component. Si Senator Bato de la Rosa, suportado rin ang peace talks pero nanindigan na sana'y walang ceasefire. Pabor nga ako, as I've said, pabor ako. Nobody can say na ayaw nila ng kapayapaan. Everybody wants peace. Ako, I'm in favor of peace talk. You want peace talk? Usap tayo. Pero, you are in no position to demand. Para naman kay Senator Mark Villar, with regards to the peace, ang alam ko kasi wala namang condition yung peace talk. So, continuous naman ang operations ng military. So, I guess they're welcome. Everyone's welcome to talk. naniniwala rin ang senador na ang pamahalaan ang dapat ang maglatag ng mga kondisyon. Daniel Manalastas para sa Bayan. Nasa maayos namang kalagayan ng SMNI host na sina Dr. Lorraine Badoy at ka Eric Celis. Ito ang inihayag ng Kamara sa likod ng isinasagawang hunger strike ng dalawa. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Kuha ito sa SMNI host na sina Dr. Lorraine Badoy at ka Eric Celis ngayong Huwebes sa kanilang detention cell sa Batasang Pambansa. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, base sa medical check-up, kapwa maayos ang kanilang lagay. Ito ay kahit nasa ikalawang araw na sila ng hunger strike. 1 p.m. kahapon, nag-start yung hunger strike ng dalawa, si ka Eric Celis at saka si Dr. Lorraine Badoy, as a protest of the illegal arrest and detention na ginagawa sa kanila. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises nitong December 5, matatandaang na-cite in contempt at na-detain sina Celis at Badoy dahil hindi sumagot ng tama at nagtago umano ng impormasyon kaugnay sa issue ng fake news sa SMNI, pati ang ibinulgar ni Celis na may 1.8 billion pesos umanong travel fund si House Speaker Martin Romualdez na una ng pinasinungalingan ng Kamara. Ayon sa kampo ni Celis at Badoy, aapela sila ukol dito. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Giit naman ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gaston Bunting, iginagalang nila ang mga hakbang ng kampo ng SMNI host pero nanindigang walang iligal sa pagdetain sa dalawa dahil dumaan ito sa tamang proseso. Sabihin na po niya para matapos na ako kasi meron namang ano yan eh. Diba? Ang ano man natin is hiningi lang po natin ang katotohanan na kailangan po ang news ay credible. Pati we're also protecting mass media. Umalma rin si Tambunting sa naunang pahayag ni Badoy na kalokohan umano ang pagdinig ng komite at tila napasok na umano ng mga komunista ang Kamara. I don't think that's true. Again, that's her opinion. But that's, you've seen it and due process was given. We were fair. 4 times tinanong. Executive session binibigay. Legal Counsel nagbigay pa rin. Lahat na ho na pwede nilang na hiningi po nila ay ibinibigay na po ng committee. Sa susunod na linggo, itutuloy ng Legislative Franchises Committee ang pagdinig sa SMNI. Bukod naman dito, patuloy rin ang pagtalakay ng Kamara sa iba pang mahalagang panukala at resolusyon sa ngalan ng kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Bayan. Ulat Sports Monita, muling nabigo ang TNT Tropang Giga sa East Asia Super League nang matalo sa anyang Jungkwanjang Red Boosters. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Mailap pa rin ang panalo para sa TNT Tropang Giga sa East Asia Super League matapos silang mabigo kontra sa Anyang Jungkwanjang Red Boosters noong Miyerkules 105-97 sa Anyang Gymnasium sa South Korea. Isa sa mga naging alas para sa Korean Basketball League defending champions na Anyang ay ang Gilas Pilipinas swingman na si Renz Abando na nakapagtala ng 13 points, 2 rebounds, 3 assists at 1 steal. Sa panig naman ng Tropang Giga, nanguna ang mga import na sina Quincy Miller at Rondae Hollis Jefferson habang si Calvin Oftana naman ang nangibabaw sa mga local players. Sa isinagawang post-game press conference, hindi itinago ni TNT Assistant Coach Josh Reyes ang pagkadismaya sa kanilang laro hindi lamang sa EASL kundi maging sa PBA. Obviously, we're disappointed. We feel that
we could have come out better and play a better game. It's no secret that back home in the Tibay, we've been facing a lot of challenges as a squad, but we don't. It's no excuse on how we came out and performed today. Pag-amin din ni Reyes, naging malaking kawalan para sa koponan na wala sa roster ang dalawa sa kanilang mga top scorers na sina Mikey Williams at R.R. Pogoy. Sa kabila nito, target ng tropang Giga na mas pagbutihin pa ang kanilang laro lalo na ang kanilang depensa. Same time, as a squad, we have to regain our identity in terms of how we want to play this game. And that's where our trouble lies. Okay, so even our top 2 scores, we could score right there, but somehow our defense is the one that's lagging behind. So if we can clean up our defense, continue to work on it, I know that we can get back to the level where we were playing during our championship run. Susubukan ng tropang Giga na makuha ang kanilang unang panalo sa EASL sa pagharap naman nila sa Taipei Fubon Braves sa darating na December 20 sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna. Daryl Oclares para sa Bayan. Sa weightlifting, 3 silver medal ang nakuha ni Rose Jean Ramos sa simula ng kampanya ng Pilipinas sa International Weightlifting Federation Grand Prix 2 na nagbukas noong Miyerkules sa Doha, Qatar. Sa total lift na 155 kilograms, pumangalawa si Ramos sa women's 45 kilogram category na pinangunahan ni Wohyun Sim ng North Korea na may total lift na 181 kilograms. Ikalawang pwesto rin ang nakuha ng 18-year-old athlete mula sa Zamboanga City sa snatch kung saan siya nakapagbuhat ng 70 kilograms at sa clean and jerk kung saan siya nagtapos sa 85 kilograms. Bukas, sasalang naman ang Southeast Asian Games silver medalist na si John Siniza sa men's 61 kilogram division. Sa December 8, gaganapin ang kompetisyon ng mga Olympic weightlifters na sina Elrin Ando at Heidelin Diaz Naranjo sa women's under 59 kilogram A. Habang sa December 12 naman, lalahok sina Vanessa Sarno at Cristel Macrohon sa women's 71 kilogram division. Marami pa tayong sports update mamaya, kaya tutok lang, bayan. Samantala, pirma na lang ng Pangulo ang inintay ng ilang panukala matapos nitong pumasa sa Senado, kabilang ang mga batas na pakikinabangan ng mga estudyante at senior citizen. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Tuloy-tuloy ang pagratipika ng Senado sa mga panukalang batas na magpapabuti sa buhay ng mamamayan, tulad ng panukalang batas laban sa no permit, no exam policy. Senate and House panel unanimously agreed on this version, Mr. President, and fully supported by the COCOPEA insofar as prohibiting the no permit, no exam policies insofar as disadvantaged students are concerned. Ratipikado na rin ng Senado ang panukalang New Philippine Passport Act. Section 5 was modified to include registered, signed, and sworn statement of election of Philippine citizenship for those born before January 17, 1973 of Filipino mothers and who elected Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Gayon din ang Bicameral Conference Committee report na nagalayong mabigyan ng dagdag na cash benefits ang senior citizens. Inisa-isa ni Senator Amy Marcos sa plenaryo ang ilan sa mga benepisyo na matatanggap ng ating mga minamahal na lolo at lola. Section 1 of the reconciled version and shall now read as follows. All Filipinos residing in the Philippines or abroad upon reaching the age of 100 years old receive a cash gift of 100,000 pesos and a letter of felicitation from the President of the Philippines congratulating the celebrant for his or her longevity. Lusot naman sa second reading ng Senado ang panukalang batas na mas magbibigay ng pangil kontra smuggling, lalo na sa mga nananamantala sa agrikultura at magsasaka. Sa ilalim ng panukalang batas, magiging mabigat ang parusa sa hoarding, profiteering at kartel. Ngayon lusot na sa second reading, inaasahang pagbobotohan pa ito ng mga senador sa ikatlo at huling pagbasa. Daniel Manalastas para sa Bayan. Dalawang kasunduan naman ang nilagdaan ng National Irrigation Administration. Una rito ay sa pagitan ng Energy Department at gayon din sa Provincial Government ng Cavite. Yan ang ulat ni Alan Francisco.
Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Energy at National Irrigation Administration o NIA para sa renewable energy development at maging accessible ito sa publiko. Sina DOE Undersecretary Sharon Garin at Director Marisa Cerezo ang lumagda sa kasunduan sa pagitan ng mga kinatawan ng NIA sa pangunguna ni Engineer Eduardo Eddie Guillen. Ang kasunduang ito ay simbolo ng pagtamo sa water security at sustainable resource management na nakalinya sa layunin ng Executive Order No. 22, Series of 2023. Bahagi rin ito ng hangarin ng bansa na makalika ng 35% ng kuryente mula sa renewable energy sources sa 2030 at 50% naman sa 2040. This will help us attain that objective kasi NIA has so much water all over the country, and in fact, for example, LLDA, we already have floating solar there projects. This is a big potential for solar energy. So malaking tulong to for the objectives of the President as well as the DOE para we utilize not yung mga agricultural lands, kundi nandyan na yung mga low-lying fruits natin. And we're happy that NIA is so proactive on this because this is a whole of government approach in attaining the objectives of the President for energy security and food security. Nakipag-partner din ang NIA sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite at kanina ay isang kasunduan din ang kanilang pinirmahan. Ang naturang Memorandum of Agreement ay nilagdaan ni NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen at Cavite Governor John Vic Rimulya. Sa kasunduang ito, nirerepaso ang paggamit sa water resources para sa kapakinabangan ng Cavite nang hindi na isasantabi ang irrigation requirement ng agricultural sector. Ang akbang na ito ay nakalinya sa commitment ng pamahalaan na paigtingin ang water resources. Inaasahan na sa tulong ng MOA na ito, ang Cavite ay makikipagtulungan sa NIA upang matiyak ang responsable at sustainable na paggamit ng water resources. The agreement between the national government and the local government will ensure that growth is continuous and the growing Cavite is a growing Philippines. So this marks hopefully a template for other industrialized provinces and LGUs to follow in order to help us fuel the growth. Lalong-lalo na po dito sa distribution ng domestic water. Alam natin, of course, as LGUs, ako bilang dati ring mayor, alam natin na isi-secure ng Cavite equitable distribution ng domestic water sa Cavite. So yun lang naman po ang purpose natin para mas maayos po yung procedure. Yung mandato natin sa irigasyon, yung pa rin uunahin natin talaga. Pero ayun, para rin matugunan yung pangangailangan po ng domestic water kasi marami pong nasasayang na tubig ng NIA. Alan Francisco, para sa Bayan. Ibinida ng Presidential Commission for the Urban Poor na umabot na sa 1.3 million na mga mahihirap na Pilipino ang kanilang natulungang magkabahay at magkahanap buhay. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Bagong Pilipinas, pagbangon at pag-unlad ng maralitang Pilipino. Ito ang tema ng ika-34 na selebrasyon ng Urban Poor Solidarity Week na idinao sa pangunguna ng Presidential Commission for the Urban Poor. Sa nasabing kaganapan ay ibinahagi ng komisyon ang mga nagawa nito para sa mga maralitang tagalungsod sa buong bansa para sa taon 2023. Ayon sa PCUP, nasa mahigit 1.3 million urban poor ang kanilang natulungan upang magkaroon ng akses sa pabahay at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Kasabay nito ay ang mga programa na patuloy nilang isinasagawa gaya ng paralegal training, livelihood training, PWD and senior citizen modules at marami pang iba bilang bahagi ng kanilang capability building trainings nationwide. Ayon kay PCUP Commissioner Attorney Andre Tayag, maliban sa pabahay, hanap buhay at iba pang pangangailangan ng mga underprivileged ay isa sa kanilang mga tinututukan ay ang mga karapatang pantao ng mga ito, partikular na sa mga naaapektuhan ng demolisyon. At ito nga ay sa pamamagitan ng koordinasyon at ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon mula sa pribadong sektor. Maasahan niyo po na tuloy-tuloy po ang serbisyo ng PCUP sa ating maralitang tagalungsod. Mananatili po na paninindigan namin ang polisiya, lalo na po sa usapin ng demolisyon, na ipapatupad ito ng dapat ng makatao at higit sa lahat makatarungan. Dagdag naman ni Commissioner Reynaldo Gulapo, maliban sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga maralita na naaapektuhan ng demolisyon, ay marami at patuloy ang kanilang mga programa na ipinatutupad sa kabila ng wala naman talaga silang pondo sa komisyon. Nakikipag-ugnayan naman ako sa ibang ahensya ng gobyerno para kung ano yung may tutulong nila ay gagawa ko ng paraan na maitulong naman dito. So parang conduit. Kasi wala kaming budget para dyan eh. But we are mandated as much as possible by the government and the law na tulungan ng mga ito.
Samantala, dumalo rin sa nasabing aktibidad ang iba pang kawani mula sa mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno tulad na mula sa PSA, DSWD, DILG at iba pa. Kung saan layon din ang nasabing aktibidad ng PCUP na hikayatin pa ang mga LGUs, national government agencies at non-government organizations na makiisa sa selebrasyong ito upang maaksyonan at matugunan ang mga hinaing at maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipinong nasa laylayan. Joshua Garcia, para sa Bayan. Binawi ng Office of the President ang nominasyon ni Colonel Eugenio Julio C. Osias IV sa ranggong Brigadier General sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Isinumite ito sa Commission on Appointments nitong December 4. At abangan kaliwat ka ng paglindol sa ilang lugar sa bansa. May kinalaman nga ba sa The Big One? At Taylor Swift, tinanghal bilang Person of the Year ng Time Magazine. Yan at marami pang ibang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Hindi lang din ito isang trabaho, kung hindi isang advokasya. Ibibigay mo yung tapat at tunay, makatotohanan na impormasyon at balita. Makapangyarihan yung tanong mo dahil makakapagpabago talaga ito ng buhay ng isang tao. You have a big purpose that will make a big change. Ang buong akala ko ang pagiging journalist ay isang simpleng pagkuha lamang ng data, paggagawa ng voice-over at simpleng pagbibigay lamang ng report. Dito, parang tayo ay nagiging tulay na rin, tayong nagiging instrumento para makaabot sa kanila yung tulong na nararapat para sa kanila. Another big achievement para sa ating schoolmates barkada. Congratulations for winning Philippine Pop TV Youth-Oriented Program of the Year sa ikawalong P-Pop Awards ng Philippine Pop Artists League. We owe it all to you, our dear schoolmates. Maraming salamat po at umasa kayo na patuloy kaming magbibigay boses sa kabataan para sa bayan. Sa kasalukuyan, marami ang Pilipinang nakararanas ng pang-aabusong pisikal, emosyonal at sexual mula sa kanilang mga karelasyon. Sa paglaganap ng teknolohiya, lumalaki na rin ang bilang ng mga kaso ng online gender-based violence sa bansa. Ang nakakalungkot, isa lamang sa 3 babaeng naaabuso ang humihingi ng tulong para mawakasan ito. Panahon na para basagin ang katahimikan. Tapusin na ang karahasan. Kasunod ng mga naranasang lindol sa Mindanao at Luzon, nilinaw ng PHIVOX na walang kinalaman ito sa pinaghahandaang at inaasahang The Big One. Ang buong detalye sa ulat ni Rod Laguzat. Nitong mga nakaraang araw at linggo ay halos sunod-sunod ang malalakas na lindol na nararamdaman. Dito sa Metro Manila, nito lang ay naramdaman ang lindol mula sa Manila Trench. Ayon sa PHIVOX, wala itong kaugnayan o kinalaman sa pinaghahandaan at binabantayan na West Valley Fault o ang posibleng The Big One. Ang naturang fault ay may habang 100 kilometers mula sa Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila hanggang Cavite at Laguna. At base sa haba nito ay may kakayahang magdulot ito ng magnitude 7.2 na lindol. Paliwanag ni PHIVOX Director Teresito Bacolcol, huling gumalaw ang West Valley Fault noong 1658. Anya, mula sa carbon sample data na meron sila, ito ang pinagbasayan ng recurrence interval o ang paggalaw ng West Valley Fault na tuwing 400 hanggang 600 years, kaya tinataya na posibleng mangyari ang The Big One sa 2058. But of course, it's not an exact calculation. It could be earlier or it could be later or it could be between
400 years to 600 years, or it could be on the upper limit, the 600 years, which is 200 years from now. So, meaning we are on the expected range ng paggala ulit ng West Valley Fault. Dahil dito mahalaga ang paghahanda tulad ng pagsasagawa ng National Simultaneous Earthquake Drill, lalo na para dito sa Metro Manila na maapektuhan ng paggalaw nito. Bawat rehiyon sa bansa ayon sa PHIVOLCS ay may maituturing na the big one, at ito ang para sa National Capital Region. Based on based on our studies, we expect around 33,000 casualties. It's sa Metro Manila lang yan, and if we include other provinces nearby, Pampanga, Laguna, Bulacan, that would go as high as 48,000 or 50,000. Yung assumption dyan, yung 32,000, ay inassume niya na like 6 p.m. So nagsisiwian yung mga tao. Binigyan din niya na imposible na maging 100% na handa, pero maganda na mas aware o alam na ng tao ang tungkol sa banta nito kumpara noong nakaraang 20 o 30 taon. We really have to follow and participate in earthquake drills, and siseryosohin natin kasi yung drills naman kasi it builds muscle memory, and during actual events yung response natin would come out naturally. Ang mga istruktura naman na nakatayo sa ibabaw ng fault ay inaasahang guguho, pero kahit na malayo dito ay posibleng maramdaman pa rin ito, lalo't inaasahan ng intensity 8 na lakas sa NCR. Kaya paalala ng PHIVOLCS, dapat sinisiguro na matibay o earthquake resilient ang pagkakagawa ng mga bahay o gusali. Sa huli, ayon sa PHIVOLCS, normal lang na nakakaranas ng lindol ang bansa dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at ito ang realidad na meron tayo. Kaya iba yung paghahanda pa rin ng bawat isa ang kailangan, lalo't wala pang teknolohiya ang may kakayahang makapagsabi kung kailan at kung saan maaring magkaroon ng lindol. Rod Lagusad, para sa Bayan. Gumagawa na ng paraan at hakbang ang DepEd upang mas mapataas ang grado ng bansa pagdating sa Program for International Students Assessment o PESA o PISA. Nagbabalik si Joshua Garcia. Bago pa man lumabas ang 2022 report ng Program for International Student Assessment o PISA, may ginagawa ng hakbang ang DepEd upang palakasin ang educational system sa bansa. Sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, nakatuon ang programa sa makabagong paraan ng pagtuturo ng math, science at reading comprehension sa mga mag-aaral. We have introduced the Matatag curriculum, implemented the national reading, math, and science programs, initiated the Catch-up Fridays for learners and teachers, expanded the teacher career progression, pushed for transparent educational programs and practices, and started digitalization among our schools. Kinikilala rin ni VP Sara ang nasabing ulat na anyay dapat maging sandigan para sa pagpapaunlad ng educational system sa bansa. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. Base sa 2022 PISA report na inilabas kamakailan, ang Pilipinas ay nakakuha lamang ng 355 scores o level 1B sa math. Mababa ito sa 472 scores o average level 2 para sa mga mag-aaral na may edad 15 pababa. Sa reading comprehension, nasa 347 o level 1A score ang nakuha ng Pilipinas kumpara sa average score na 476. Sa science naman, 356 o level 1A ang nakuha ng bansa na malayo sa average scores na 485. Ganito rin halos ang datos ng bansa nang unang sumali sa PISA assessment noong 2018. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may mababang score sa PISA assessment sa hanay ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Ipinaliwanag naman ng DepEd na magagamit ang PISA report para sa mga gagawing adjustment ng kagawaran sa mga inilalatag na curriculum. There are many uses for PISA assessment, and some of these can be used to indicate how well prepared our students are for learning once they leave school. They identify areas for improvement over time by schools, education systems, and governments, and they allow a comparison of student performance and the learning environment among different countries and economies. Joshua Garcia, para sa Bayan. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy na magkakasa ng mga akbang at pulisiya
ang Kamara para masugpo na ang kahirapan sa bansa. Sa 4th Asia Pacific Evaluation Association Conference kanina, iginit ng House Speaker na buo ang suporta ng Kongreso sa pagtupad sa United Nations 2030 Sustainable Development Goals at kabilang sa mga layunin na ito ang poverty reduction. Ngayong umaarap sa iba't ibang hamon ng bansa, kumpiyansa si Romualdez na isa ito sa mga epektibong solusyon para mayangat pa ang buhay ng ating mga kababayan. The House leadership is fully committed to the aspirations of the 4th APEC Conference to institutionalize evidence-based decision-making for national development and the SDGs. We have endorsed the NEP as a key legislative measure to be prioritized by the Legislative Executive Development Advisory Council. Balitang sports, muli tayo sa badminton. Mahigit sa 40 Pilipino atleta ang patuloy na nakikipagtagisan ng galing sa ikatlong araw ng Bat Yonex Patumtani Junior International Series 2023. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Siniguro ng Grassroots Development Program na sapat ang naging ensayo ng 43 atleta sa paglahok nito sa Bat Yonex Patumtani Junior International Series 2023 na ginanap sa Thailand. Ayon kay Grassroots Head Kevin Alfred Delisay, sinanay muna nila ang mga atleta sa local tournaments at pinagsama-sama ang pinakamahuhusay sa tulong ng Philippine Badminton Association o PBAT. We try to motivate all the players since most of them mga bago kasi sa ganitong klaseng international tournaments. Yung iba first-timer din talaga. Kabilang sa mga atleta, ang 10 taong gulang at pinakabatang representante ng bansa na si Carlitos Joe. Pinatunayan nitong kaya niyong makipagsabayan sa international competition matapos pabagsakin ang kalabang Thai sa round 2 ng under-13 category. Binibigyan po talaga natin ng opportunities yung mga bata para mas maganda yung maging future nila and mas matulungan natin sila hindi lang locally pati na rin sa international exposure. Umaasa naman si Dalisay na magpapatuloy ang pakikipaglaban ng mga atleta para makasungkit ng medalya sa pagtatapos ng torneo ngayong linggo. Bernadette Tinoy para sa Bayan. Sa skateboarding, matapos makuha ang bronze medal sa katatapos na 2020 Tokyo Olympics, punteriya naman ngayon ni US skateboarder Jagger Eaton ang 2 gintong medalya sa street at park events ng 2024 Paris Games. Aminado rin ang 5-time X Games medalist na matinding pag-iensayo ang kailangan niyang pagdaanan para maiuwi ang kampyonato. Si Jagger ang kauna-unahang US Olympian na nakakuha ng medalya sa larangan ng skateboarding. At yan ang latest sa larangan ng sports. Ako si Bill Velasco para sa Bayan. Habang papalapit ang Pasko, patuloy naman ang pagbigat ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaya naman ng Metropolitan Manila Development Authority nagpaalala sa mga motorista kaugnay sa pagsunod sa batas trapiko. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority na lalo pang bibigat ang daloy ng trapiko, partikular na sa EDSA habang papalapit ang Pasko. Sabi ng MMDA, dapat nangasahan ng publiko ang masikip na traffic simula ngayong araw, Disyembre 7, na hudyat ng Christmas season. Kahit weekend, lalong-lalo na doon malalapit sa mall, talaga hong buhos yung mga sasakyan. But meron naman po kaming deploy ng mga MMDA forces until 12 midnight. I-extend po natin yung deployment nila at pati na rin po yung ginawa nating moratorium sa mga road diggings, yung pag-extend ng mall hours, pag-adjust ng mga delivery sa mga malls, kahit paano po nakatulong din kahit paano para maugsan matinding traffic ng kapaktuhan. Tinukoy ng MMDA ang mga weekend ng Disyembre 15 at 22 na may pinakamabigat na daloy ng trapiko. Payday weekend daw ang December 15, kaya't asahan ng marami ang magla-last minute shopping. Habang ang Disyembre 22 naman ay weekend going to Christmas, kaya't inaasahang dadagsana ang mga biyaheng palalawigan upang doon ipagdiwang ang Pasko. Definitely po talagang in-expect po natin sa mga susunod na
before Christmas ito, lalo na yung mga weekend, magpatok ng Pasko. Alam naman natin, ang mga Pilipino mahilig sa mga last-minute shopping, last-minute groceries, and we would expect plus yung adadayo rin ho dito sa Metro Manila, magbabakasyon, mamimili, magsha-shopping and everything. So talagang dadagdag yung ating volume ng mga vehicles sa mga major thoroughfares po. Samantala, higit pang paigtingin ng MMDA ang kanilang clearing operations sa mabuhay lanes na alternatibong ruta sa Metro Manila drivers ngayong holiday season. Kaya't payo sa publiko, umiwas sa Christmas rush sa weekends upang hindi maipit sa masikip na daloy ng trapiko. Unang-una po, i-recommenda natin na gumamit ng mga alternatibong ruta at mga daan, lalo na po itong mabuhay lanes. At itong mabuhay lanes ay talaga namang araw-araw namin i-clear to make sure na ito ay maluwag at pwedeng gamitin ng ating mga motorista para po ma-decongest yung major thoroughfares, lalong-lalo na yung EDSA. Samantala, para mas maibsan ang traffic, mas in-extend pa ng ilang malalaking malls dito sa Metro Manila ang kanilang operating hours hanggang hating gabi, simula Disyembre 15 hanggang 23. Ryan Lisiges, para sa Bayan. Pop singer na si Taylor Swift itinanghal bilang Person of the Year ng Time Magazine, habang K-pop megastars na sina V at Jennie napaulat na hiwalay na. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Katleya Antonio. Idineklara na Person of the Year ang American pop singer na si Taylor Swift ng Time Magazine, kung saan kinilala ang kanyang record-breaking achievements ngayong taon para sa kanyang music career. Kabilang na dyan ang matagumpay niyang Eras Tour kung saan kumita siya ng $1 billion. Humakot din siya ng parangal sa iba't ibang music awards. At ibinahagi rin ng star ang kanyang love life kasama ang American football star na si Travis Kelce. Samantala, napabalita naman ang hiwalayan ng BTS member na si V at ang Blackpink member na si Jennie. Ayon sa ilang report, kamakailan lamang natapos ang umano'y relationship ng dalawa bago pumasok ang BTS member na si V para sa kanyang military service at theater actress na si Lea Salonga na magkakaroon siya ng concert tour sa United Kingdom sa susunod na taon. Isa ito sa mga aabangan sa 2024. Ang kanyang concert na stage, screen and everything in between ay isasagawa sa 2024. Bahagi ng kanyang tour ang kanyang pagbabalik sa London's Theatre Royal Drury Lane, kung saan nakagawa siya ng pangalan bilang Kim sa orihinal na produksyon ng Miss Saigon. Katleya Antonio, para sa Bayan. Pinarangalan ng Philippine Heart Association ng inyong People's Television Network. Kinilala rin ang ating Ulat Bayan anchor na si Diane Querer. Kaugnay niya, nasa linya ng ating telepono si Rod Lagusa. Rod. Aljo, kasama sa layong makapaghatid ng mahalagang impormasyon sa kalusugan, partikular na pagdating sa usaping puso, pinarangalan ng Philippine Heart Association ng PTB at ang Ulat Bayan at Rise and Shine Pilipinas anchor na si Diane Querer. Ayon sa PHA, kaisa ang network at si Querer sa promosyon ng maaasahang Health Hard News. Anila, dahil sa pagbibigay pansin sa naturang paksa ay nakatulong ito sa pagpapaabot sa mas maraming tao. Ang naturang pagkilala ay mula sa PHA Philippine College of Cardiology Board of Directors at Advocacy and Communications Committees. Ang pagbibigay parangal ay inaasahang gaganating ngayong gabi sa Westin Manila sa Mandaluyong City. Bukod dito, inilunsad din ng grupo ang PHA Research, Education and Foundation Incorporated at PHA Drug Formulary. Ang PHA ay subspecialty society ng Philippine College of Physicians sa ilalim ng Philippine Medical Association. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Aljo. Salamat, Rod Lagusan, and congratulations to Diane Querer and PTV. At yan, dami nating award. Siyempre, anong kasunod niyan? Anong Bonus! isusunod? Ayun, bonus. At yan po, may init na balita ngayong Huwebes. Ako po si Maan Macapagal para sa Bayan. Bayan, 18 days na lang ha. Pasko na. Hanggang bukas, ako po si Aljo Bendijo kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas!